Handa na ba ang inyong mga puso sa isang kwentong magbubukas ng mga sugat ng kahapon? Isang kwentong magpapatunay na ang pag-ibig, gaano man kalalim, ay maaring masira ng isang lihim. Pero paano kung ang mismong lihim na iyon ang magiging daan para sa isang panibagong simula? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Amihan at Liwayway sa Ang Ating Liwayway. Malamig ang hangin na nagmumula sa air conditioner sa loob ng opisina ni Amihan Salcedo. Kasing lamig ng pakikitungo niya sa mga taong nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang kanyang mundo ay umiikot sa mga numero, kontrata at deadlines. Walang puwang para sa emosyon, walang puwang para sa pagkakamali. I want the revised proposal on my desk by 5 p.m. No excuses. Mariniyang utos sa kanyang marketing head. Ang mga mata ay hindi man lang umaalis sa laptop screen. Nagsalubong ang kanyang mga kilay nang marinig ang pagbukas ng pinto ng kanyang opisina nang walang paalam. Tanging isang tao lang ang may lakas ng loob na gawin iyon. Itinaas niya ang kanyang tingin, handa nang magbigay ng isang matalim na salita. Ngunit natigilan siya ang kanyang Lola Imelda. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang tindig ay nananatiling matatag sa kabila ng edad. Ngunit hindi ang presensya nito ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Amihan. Ito ay ang dalawang maliliit na bata na hawak nito sa magkabilang kamay. Isang batang lalaki at isang batang babae. Magkamukha, mga kambal. Ang batang lalaki ay may masiglang mga mata na puno ng kuryosidad, habang ang babae ay may mahinahong itsura, ang mga matay malalim at tila nangungusap. Pareho silang may buhok na kasing itim ng gabi at balat na kayumanggi, at ang kanilang mga mata. Napahigpit ang hawak ni Amihan sa ballpen na nasa kanyang kamay, ang kulay berdeng mga mata na iyoy. Isang beses pa lang siyang nakakita ng ganoong klasing mga mata. Mga mata na minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Mga mata na siya ring dahilan ng pinakamalalim na sugat sa kanyang puso. "Lola?" Naguguluhang tanong ni Amihan. Ang boses ay bahagyang naging magaslaw. "Anong ginagawa ninyo rito? At sino sila?" Dahan-dahang lumakad si Lola Imelda palapit sa kanyang lamesa. Hindi binibitawan ang mga bata. Huminto ito sa tapat niya. Ang mukha ay seryoso at walang mababakas na anumang emosyon. "Amihan, apo." Panimula nito, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "May kailangan kang malaman." Hindi umimik si Amihan. Hinintay niya ang kasunod na sasabihin nito, habang ang kanyang puso ay nagsisimulang kabahan sa hindi malamang dahilan. Itinuro ni Lola Imelda ang batang lalaki. "Ito si Sinag." Pagkatapos ay ibinaling nito ang tingin sa batang babae. "At ito naman si Tala." "Hindi ko tinatanong ang pangalan nila, Lola. Ang tanong ko, sino sila?" May pinal na diin sa boses ni Amihan. Huminga ng malalim si Lola Imelda. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ng kanyang apo, mga matang nagpapakita ng sakit at bet na dala ng maraming taon. "Sila ang mga anak mo, Amihan?" Para siyang binuhusan ng nagyeyelong tubig. Napatayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kamay ay napasapo sa lamesa para suportahan ang sarili. Isang tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Isang tawang walang saya, puno ng sarkasmo. "Isang masamang biro ba ito, Lola? Dahil kung oo, hindi ako natutuwa." "Kailanman ay hindi ako nagbiro pagdating sa pamilya. At alam mo yan," matigas na sagot ng matanda. May kinuha itong dalawang papel mula sa dala nitong bag at marahang inilapag sa ibabaw ng lamesa ni Amihan. "Basahin mo." Nag-aalangan man ay kinuha niya ang mga dokumento. Birth certificate, 2 kopya. Nanlamig ang buong katawan niya nang mabasa
Ang mga pangalan, pangalan ng ama, Amihan Salcedo, at sa ilalim nito ang pangalan na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Ang pangalan na sumisira sa kanyang pagtulog sa gabi. Pangalan ng ina, Liwayway Manalastas. Hindi! Mariing bulong ni Amihan, paulit-ulit na umiiling. Hindi ito totoo. Isa itong panloloko. Gawa-gawa lang ito. Totoo ang mga yan! Apo, sila ang dahilan kung bakit kanya iniwan. Ang mga salita ng kanyang lola ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Binubuksan muli ang sugat na akala niya'y naghilom na. Ang sakit, ang galit, ang pagtataksil, lahat ay bumalik sa isang iglap. Itinapon niya ang mga papel sa lamesa. Hindi ako naniniwala. Pagkatapos ng ginawa niya, pagkatapos niya akong iwan sa araw ng kasal natin, babalik siya ngayon na may dalang bata at sasabihing anak ko? Para sa pera? Ganoon ba, Lola? Pera lang ang habol niya. Huminahon ka, Amihan. Huminahon? Sigaw niya, hindi na napigilan ang galit na kumukulo sa kanyang loob. Paano ako hihinahon? Nasaan ang babaeng iyon? Nasaan ang sinungaling na iyon? Hayaan ninyong ako mismo ang magtanong sa kanya. Tila sinagot ng tadhana ang kanyang tanong. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina at mula roon ay pumasok ang isang babae. Ang buhok niya ay mas mahaba na ngayon at may kaunting pagod sa kanyang mga mata, ngunit hindi maikakaila ni Amihan ang mukha na naging sentro ng kanyang mundo noon. Nakatayo roon si Liwayway Manalastas. Ang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang simpleng bestida. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang tanging naririnig na lang ni Amihan ay ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Ang amoy ng kanyang pabango, bulaklak ng sampagita ay tila nanunuot pa rin sa kanyang isipan. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa unang pagkakataon pagkatapos ng 5 taon. Sa mga mata niya, nakita ni Liwayway ang isang bagyo ng galit at sakit. At sa mga mata naman nito, nakita ni Amihan ang isang karagatan ng lungkot at takot. Ang bawat hakbang ni Liwayway papasok sa malawak at malamig na opisina ni Amihan ay parang pagtapak sa nagbabagang mga pako. Ang bawat paghinga niya ay mabigat, tila may nakadagan sa kanyang dibdib. 5 taon. 5 taon niyang tinakbuhan ang sandaling ito. Ipinagdasal na sana'y hindi na muling dumating. Ngunit heto na. Ang kahapon na pilit niyang tinatalikuran ay nasa harapan na niya ngayon, nakatitig sa kanya ng may nanunumbat na mga mata. Si Amihan. Nagbago na siya. Ang dating malambing na ngiti sa kanyang mga labi ay napalitan ng isang tuwid at matigas na linya. Ang dating mainit na pagtingin sa kanyang mga mata ay ngayoy nagyeyelo sa lamig. Nawala na ang lalaking minahal niya. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang estrangherong nasaktan niya ng lubos. Nang magtama ang kanilang mga paningin, naramdaman ni Liwayway na parang kinakapos siya ng hininga. Gusto niyang magsalita, magpaliwanag, ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ano nga ba ang sasabihin niya? Paano niya sisimulan ang pagpapaliwanag sa 5 taong pananahimik? Nakita niya ang paglandas ng tingin ni Amihan mula sa kanyang mukha pababa sa 2 batang nakakapit ngayon sa kamay ni Lola Imelda. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito, ang pag-igting ng panga. At nang muli itong tumingin sa kanya, isang tanong ang binitiwan nito na tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Bakit ka bumalik? Tanong ni Amihan. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng lason. Hindi pa ba sapat ang nakuha mo sa akin noon? O kulang pa? Sabihin mo, Liwayway, magkano? Magkano ang kailangan mo para lumayo ulit at wag nang magpakita pa sa akin? Ang bawat salita ay isang sampal. Napapikit si Liwayway,
nilalabanan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi! Hindi siya iiyak sa harapan niya. Ipinangako niya sa sarili na magiging matatag siya para sa mga anak niya. Amihan, hindi ganyan. Sinubukang namang mamagitan ni Lola Imelda, ngunit pinutol ito ni Amihan. Huwag kayong makialam dito, Lola. Sabi niya, ang tingin ay nakapako pa rin kay Liwayway. Ito ay sa aming dalawa ng babaeng ito. Ang pagtawag sa kanya ng babaeng ito ay mas masakit pa kaysa sa isang tunay na sampal. Para sa kanya, wala na siyang pangalan. Isa na lang siyang anino mula sa nakaraan. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ni Liwayway ang pagkalas ng maliliit na kamay mula kay Lola Imelda. Nakita niyang tumakbo palapit sa kanya sina Sinag at Tala. Agad na yumakap ang dalawa sa kanyang mga binti. Tila nararamdaman ang takot at sakit na nararamdaman ng kanilang ina. Si Tala ay isinubsob ang muka sa kanyang palda, habang si Sinag naman ay buong tapang na tumingin kay Amihan. Ang maliliit na kilay ay magkasalubong na tila nagagalit. Ang simpleng kilos na iyon ng kanyang mga anak ang nagbigay sa kanya ng lakas. Yumuko siya at hinaplos ang kanilang mga buhok. Sila ang kanyang mundo. Sila ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. At kung kailangan niyang harapin ang galit ni Amihan para sa kanila, gagawin niya. Wala akong kailangan sa iyo, Amihan. Sa wakas ay sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Hindi ko ginustong bumalik dito. Kung ganoon, bakit ka narito? Hamon nito. Bago pa man siya makasagot, muling nagsalita si Lola Imelda. Ngayon ay may awtoridad na hindi matitinag. Ako ang nagdala sa kanila rito, Amihan, at dito sila maninirahan sa hacienda. Kasama mo? Ano? Halos sabay na bulalas ni Amihan at Liwayway. Hindi ako papayag, Lola. Matigas na pagtutol ni Amihan. Hindi ko hahayaang tumuntong ang babaeng yan sa pamamahay ko. At hindi ko rin po kayang manirahan sa ilalim ng isang bubong kasama siya. Lola! Pakiusap ni Liwayway. Ang tingin ay na kay Lola Imelda. Ang isipin lang na makikita niya si Amihan araw-araw, na makikita ang galit sa mga mata nito, ay parang isang walang katapusang parusa. Ngunit hindi natinag si Lola Imelda. Wala kayong pagpipilian, sabi nito sa pinal na tono. Ito ay hindi para sa inyo. Ito ay para sa kapakanan ng dalawang batang ito. Itinuro nito sina Sinag at Tala. Sila ay mga Salcedo, karapatan nilang lumaki sa lugar na para sa kanila at karapatan nilang makilala ang kanilang ima. Gustuhin ninyo man o hindi. Walang nagawa si Amihan kundi ang manahimik. Ang mukha ay napuno ng pagkasuklam. Alam niyang kapag nagdesisyon na ang kanyang lola, wala nang sino man ang makakapagbago nito. Si Liwayway naman ay napayo ko na lang. Yakap-yakap ang kanyang mga anak. Ito na ang kinatatakutan niya. Iya, ang bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat at kung saan din ito nagtapos. Ang bayahe pabalik sa Hacienda de la Esperanza ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Amihan ang nagmamaneho. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Si Lola Imelda ay nasa passenger seat habang si Liwayway at ang kambal ay nasa likod. Paminsan-minsan ay sumusulyap si Liwayway sa salamin sa harapan at nasasalubong niya ang malamig na titig ni Amihan mula sa rear view mirror. Nang sa wakas ay huminto ang sasakyan sa harap ng malaking bahay, bumalik ang lahat ng alaala. Mga tawanan nila sa hardin, ang mga pangarap na binuo nila sa ilalim ng puno ng mangga, ang mga pangakong binitiwan nila sa isa't isa sa may balkonahe. Lahat ng iyon ay parang mga multo na sumasalubong sa kanyang pagbabalik. Bumaba sila ng sasakyan. Bago pa man sila tuluyang makapasok, hinarap ni Amihan si Liwayway. Magkalapit lang sila, ngunit parang may isang pader na hindi malusutan sa pagitan nila.
Makinig ka, sabi niya sa mahinang boses, sapat lang para marinig nilang dalawa. Pumayag ako sa gusto ni Lola, pero huwag mong isipin na nagbago na ang tingin ko sa'yo. Maaari kang manatili rito sa ilalim ng aking bubong. Huminga siya ng malalim at ang mga sumunod na salita ay tumarak sa puso ni Liwayway. Pero para sa akin, isa ka lang dayuhan na nakikitira sa bahay ko. At ang mga batang yan, hanggat hindi ko napapatunayan na akin sila, mananatili silang mga anak mo lang. Naiintindihan mo? Hindi siya nakasagot. Tanging isang tango lang ang naisukli niya habang pinipigilan ang luhang muling naguunahan sa kanyang mga mata. Pumasok si Amihan sa loob ng bahay nang hindi na muling lumingon. Naiwan si Liwayway sa labas, yakap ang kanyang mga anak habang dahan-dahang bumubuhos ang ulan mula sa madilim na kalangitan. Tila nakikidalamhati ang langit sa pagsisimula ng kanyang panibagong impyerno sa Hacienda de la Esperanza. Ang mga unang araw sa Hacienda de la Esperanza ay parang walang katapusang pagsubok sa pasensya ni Amihan. Ang bawat sulok ng bahay na dating pinuno ng kanyang mga alaala kasama si Liwayway ay ngayoy muling pinupuno ng presensya nito kasama ang dalawang bata na tinatawag siyang Papa sa bawat pagkakataon. Isang salita na parang ipoy na sumusunog sa kanyang pandinig. Nagkulong siya sa kanyang opisina sa bahay. Kung hindi man, nasa labas siya at nag-iinspeksyon sa malawak na lupain ng hacienda, pilit na iniiwasan ing tatlo. Ngunit kahit saan siya lumingon, naroon sila. Ang tawanan ni Sinag at Tala mula sa hardin, ang amoy ng niluluto ni Liwayway sa kusina, ang mga anino nilang dumadaan sa pasilyo. Bawat galaw nila ay parang paalala sa kanyang sinumpaang nakaraan. "Amihan, kumain ka na!" sabi ni Lola Imelda isang umaga habang abala siya sa pagbabasa ng mga report. "Hindi ka pa nag-aalmusal?" "Wala akong gana, Lola," sagot niya, hindi man lang tumitingin sa matanda. "Busy ako. May importante ka bang meeting na hindi pwedeng ipagpaliban?" "May ginagawa ako." "Mas importante pa sa pamilya mo?" Napahinto si Amihan. "Pamilya? Ang mga batang yan? At ang babaeng yan? Hindi. Hindi sila pamilya niya. Hindi na. Hindi sila pamilya ko, Lola," mariin niyang sabi, at sa wakas ay tiningnan ang matanda. "Hindi pa, at hindi kailanman magiging." Hindi umimik si Lola Imelda. Nakatitig lang ito sa kanya ng matalim bago umalis ng walang imik. Alam ni Amihan na galit ito, ngunit wala siyang pakialam. Hindi niya hahayaang manipulahin siya ng sinuman. Tanghali noon, habang naglalakad siya patungo sa kanyang kwarto para magbihis pagkatapos ng isang oras na pag-jogging, narinig niya ang tawanan mula sa hardin. Sumilip siya mula sa bintana at nakita niya si Liwayway nakaupo sa damuhan, abala sa paggawa ng mga paper boat kasama sina Sinag at Tala. Ang mga bata ay nakikipag-unahan sa pagpapalutang ng kanilang mga bangka sa isang maliit na batis. Nakita niya ang ngiti ni Liwayway, isang tunay at walang bahid na ngiti, habang pinapanood ang kanyang mga anak. Ang kanyang buhok ay maluwag na nakatali, may kaunting hibla na kumawala at nilalaro ng hangin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Sa sandaling iyon, nakita ni Amihan ang Liwayway na minahal niya noon. Ang babaeng simple, masayahin at puno ng buhay. Isang matinding kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Galit, pait, pero may iba pa. Isang uri ng pangungulila. Isang pangungulila sa pamilya na ipinangako sa kanya, na inagaw mula sa kanya. Umiwas siya ng tingin, pinipilit burahin ang larawan sa kanyang isipan. Hindi siya magpapaloko muli. Kinabukasan, habang nasa hapagkainan, napansin ni Amihan na tahimik ang kambal. Si Sinag, na dati maingay at masigla, ay tahimik na kumakain. Ang mga mata ay nakay Liwayway.
Si Tala naman ay abala sa pagguhit sa kanyang drawing book. "Kumusta ang araw ninyo mga apo niyang mimambo?" tanong ni Lola Imelda. "Okay lang po, Lola," mahinang sagot ni Sinag. "Wala kayong ginawa ngayong araw?" tanong ni Amihan, ngunit kay Lola Imelda niya binaling ang tanong. Naglaro sila sa hardin. Gusto nga sanang dalhin ni Liwayway sa bayan para mamasyal, pero kailangan niya pang magtrabaho sa Kapehiraya mamaya, paliwanag ni Lola Imelda. Napakunot ang noo ni Amihan. Nagtatrabaho si Liwayway? "Lola, hindi ninyo kailangang payagang magtrabaho ang..." "Siya," sabi ni Amihan, nakaturo ang tinidor kay Liwayway. "May pera naman tayo." "Hindi ko pinayagan, apo," sagot ni Lola Imelda. "Si Liwayway ang nagpumilit. Gusto niyang may sarili siyang kita para sa mga bata." Naramdaman ni Amihan ang isang kakaibang pakiramdam. Pride? Ang babaeng ito, kahit may pagkakataong umasa sa kanya, pinipili pa ring magtrabaho? Pagkatapos ng hapunan, nagtungo si Amihan sa sala para manood ng balita. Ilang sandali lang, narinig niya ang mahihinang yapak ng mga bata. Nakita niya si Sinag na naglalakad palapit sa kanya. Hawak ang isang laruang robot na walang ulo. "Papa?" tawag ni Sinag. Ang maliliit na mata ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa. "Puwedeng ayusin mo po ito, hindi ko po kasi maibalik ang ulo." Napatingin si Amihan sa bata. Pagkatapos sa laruan, nag-alinlangan siya sandali. Ang sarap sanang sabihin na huwag siyang gambalain, pero nakita niya ang pag-asa sa mga mata ng bata. "Ibigay mo rito," sabi niya. Ang boses matigas pa rin. Lumapit si Sinag at inabot ang robot sa kanya. Kinuha niya ito at sa kabila ng pagiging abala sa kanyang trabaho, madali niyang naibalik ang ulo ng robot. Simple lang na tornilyo lang pala ang kailangan. "Ayan," sabi niya at iniabot pabalik sa bata. Nagningning ang mga mata ni Sinag. "Salamat po, Papa." Tumalon-talon ito sa tuwa at agad na tumakbo palayo para ipakita ang robot kay Tala. Napatingin si Amihan sa likod ng bata. Ngayon lang niya narinig ang salitang "Papa" mula sa bibig ni Sinag nang walang bahid ng pagdududa o pagkalito. Kinabukasan ng gabi, habang nagbabasa si Amihan ng aklat sa kanyang silid, kumatok ang isang mahinang tunog sa kanyang pintuan. "Sino yan?" tanong niya. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Tala. Ang maliit na batang babae ay nakatayo sa may pintuan. Ang isang kamay ay nakatago sa likod niya. "Papa!" mahina nitong tawag. "Ano?" Walang imik na lumapit si Tala sa kanya. Nang makalapit na ito, iniabot nito ang kamay. Isang pulang rosas. Ang mga petalo ay sariwa pa. Nagulat si Amihan. Saan nakuha ng batang ito ang rosas? Hindi siya nagsasalita, kaya inilapag ni Tala ang rosas sa lamesa sa tabi niya at muling tumakbo palabas ng kwarto nang walang sabi-sabi. Naiwan si Amihan, nakatingin sa pulang rosas. Ang bawat talulot ay perpekto, isang simpleng regalo, ngunit tila ito ay may dalang isang kakaibang init sa kanyang silid. Ngunit ang init na iyon ay hindi nagtagal. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Amihan dahil sa isang mahinang hikbi. Nagmula ito sa kwarto sa kabilang dulo ng pasilyo, ang kwarto ni Liwayway. Tila may isang puwersa ang nagtutulak sa kanya na bumangon. Lumakad siya ng tahimik sa pasilyo at dahan-dahang inilapit ang kanyang tainga sa pinto ni Liwayway. Narinig niya ang tunog ng pag-iyak. Isang tahimik, sumasamo at walang pag-asa na pag-iyak. Parang sinasaksak ang puso ni Amihan. Sa loob ng 5 taon, ang galit niya kay Liwayway ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ngayon sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang butas sa kanyang dibdib. Isang butas na hindi napunan ng galit. Isang butas na pinupuno ng isang kakaibang pagtataka at pag-aalala. Ang pag-iyak na iyon sa gabi ay hindi lamang dahil sa sakit na dulot ng mga salita ni Amihan,
kundi sa bigat ng lihim na matagal na niyang pinapasan. Bawat araw sa hasyenda ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang presensya ni Amihan ay patuloy na nagpapaalala sa kanya ng mga bagay na nawala, at ang mga tingin nito na puno ng pait at pagdududa ay parang libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ngunit mayroon ding mga munting sandali ng pag-asa. Napapansin niya ang maliliit na pagbabago sa Amihan, ang mahabang pagtingin nito sa kanya mula sa malayo, ang pag-aayos nito sa laruan ni Sinag, at ang pagtanggap nito sa rosas na binigay ni Tala. Hindi niya maintindihan kung bakit niya pinaghihimasukan ang pag-iisip ni Amihan, ngunit may maliit na bahagi ng kanyang puso ang kumakapit pa rin sa mga munting senyales na iyon. Nagsikap si Liwayway na maging abala. Gabi-gabi ay nagtatrabaho siya sa Kape Hiraya, isang maliit na coffee shop sa bayan ng Marilag. Ito ang kanyang paraan upang mapanatili ang kanyang dangal at maipakita na kaya niyang buhayin ang kanyang mga anak kahit walang tulong mula sa pamilya Salcedo. Isang hapon, habang abala siya sa paglalaba ng damit sa likod ng bahay, napansin niya ang isang lumang bahagi ng hardin. Dito sila madalas maglaro ni Amihan noong bata pa sila, at dito rin nag-umpisa ang kanilang pag-ibig. May isang maliit na sulok doon na paborito nilang tambayan. May nakatanim pang sampagita roon na siya mismo ang nagtanim. Niyakap siya ng matatamis na alaala, ang mga pangako, ang mga pangarap. Dahan-dahan siyang lumapit. Niyakap niya ang alaala ng Amihan na nakilala niya. Hinaplos niya ang mga dahon ng sampagwita at naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang natutulog. Bigla siyang napabalik sa realidad nang marinig niya ang malakas na iyak ni Tala. Agad siyang tumakbo papasok ng bahay. Nadatnan niya si Tala na nakahiga sa sahig sa sala. Hawak ang kanyang noo at umiiyak. Lumapit agad si Sinag at niyakap ang kanyang kakambal. "Anak, anong nangyari?" Nagmamadaling lumuhod si Liwayway kinabahan. "Nay, nahulog po si Tala sa hagdan." Umiiyak na sabi ni Sinag. Napakapit si Liwayway sa kanyang dibdib. Agad niyang kinapa ang noo ni Tala. Mainit, sobrang init. "Oh my God, Tala!" Buong pag-aalala niyang binuhat ang anak. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Amihan. Nakarinig din yata ito ng ingay. "Anong nangyayari rito?" tanong ni Amihan. Ang muka ay masama. Ngunit nang makita niya si Tala na mahina sa bisig ni Liwayway, nag-iba ang ekspresyon nito. Naging pag-aalala. "Siya, Amihan," sabi ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig. Nahulog pa siya sa hagdan. Walang sabi-sabing lumapit si Amihan. Kinuha niya si Tala mula sa bisig ni Liwayway. Nagulat si Liwayway, ngunit hindi na siya nakapag-react pa. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak. "Sumakay ka sa kotse, ngayon na!" Utos ni Amihan. Ang boses ay matigas ngunit may bahid ng pagmamadali. Nataranta si Liwayway. Agad niyang kinuha ang kanyang bag at sumunod kay Amihan. Pinatakbo ni Amihan ng mabilis ang kotse patungo sa pinakamalapit na ospital. Si Sinag ay nasa likod kasama si Liwayway. Umiiyak pa rin habang yakap ang kanyang ina. Nakarating sila sa ospital sa loob lamang ng ilang minuto. Agad na dinala si Tala sa emergency room. Naiwan si Liwayway at Amihan sa waiting area kasama si Sinag. Ang katahimikan sa pagitan nila ay kakaiba. Hindi ito ang mabigat na katahimikan na nakasanayan niya sa hasyenda. Ito ay isang katahimikan na pinupuno ng pag-aalala. Nakita niya ang pagmasid ni Amihan sa mga doktor at nurse na abala sa pagtulong sa mga pasyente. May bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ilang minuto na ang nakalipas ngunit walang paring balita. Hindi na napigilan ni Liwayway ang kanyang emosyon. Nagsimula na siyang umiyak ng tahimik. Naramdaman niya ang pagdampi ng isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Amihan. Hindi siya tumingin dito.
Ngunit naramdaman niya ang presensya nito sa tabi niya. Magiging maayos din ang lahat, mahinang sabi nito. Ang simpleng salita na iyon ay parang balm sa kanyang sugatan na puso. Lumingon siya dito. Ang kanyang mga mata ay nagkabangga sa amihan, ngunit ngayon ay walang galit sa mga mata nito. Tanging pag-aalala at malasakit. Maya-maya pa, lumabas ang doktor. Agad silang tumayo, sabay na lumapit sa doktor. "Kumusta po ang anak ko, Dok?" Tanong ni Liwayway. Ang boses ay kinakabahan. "Stable na po siya," sagot ng doktor ngumiti. "Minor bumps and bruises lang sa pagkahulog niya. Ang lagnat naman ay dulot ng viral infection. Makakauwi na kayo bukas ng umaga pagkatapos ng ilang tests." Napabuntong hininga ng ginhawa si Liwayway. Nagpasalamat siya sa Diyos. "May napansin lang po ako," patuloy ng doktor, nakatingin kay amihan. "Maari ko po bang kausapin kayong dalawa?" Nagkatinginan si amihan at Liwayway. Naguguluhan. "Sure, Doc," sabi ni amihan. Dinala sila ng doktor sa isang maliit na opisina. Umupo sila sa harapan ng doktor. "Okay, so habang ini-examine ko si Tala, napansin ko ang isang unique mark," panimula ng doktor. "Isang uri ng birthmark sa likod ng kanyang tainga. Maliit lang, pero kitang-kita." Nagkatinginan si Liwayway at amihan. Nagtataka, wala siyang natatandaang may birthmark si Tala doon. "Normal po ba yan, Doc?" tanong ni Liwayway. "It's not abnormal, but it's quite distinct." Ang nakapagtataka lang ay huminto ang doktor, tila nag-iisip. "Nagkaroon din kasi ako ng pasyente noon ilang taon na ang nakalipas na may ganoon ding birthmark sa parehong lugar. Isang matandang babae. At sa tingin ko, siya ang lola ni Tala." Napako ang tingin ni Liwayway kay amihan. Si Lola Imelda? May birthmark si Tala na kagaya ng kay Lola Imelda. At kung hindi ako nagkakamali, patuloy ng doktor, ang pangalan ng pasyenteng iyon ay Doña Elara Salcedo. Parang bumagsak ang mundo sa balikat ni Liwayway. Ang pangalan, Doña Elara. Si amihan naman ay nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at isang bahid ng pagdududa. Ang pangalan ng kanyang ina, Doña Elara. Ano ang koneksyon ng birthmark ni Tala kay Doña Elara? Ang pangalan ni Doña Elara Salcedo ay parang isang malamig na hampas ng hangin na dumapo sa balat ni Liwayway. Tila nabingi siya sa sinabi ng doktor. Ang tanging naririnig lamang niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Hindi maaaring magkaroon ng koneksyon si Tala kay Doña Elara. Hindi. Ngunit ang malalim na titig ni amihan ay nagsasabing may mali. Ang tanong sa kanyang mga mata ay nagpapatunay na may bahagi sa sinabi ng doktor ang hindi niya maintindihan. "Salamat po, Doc," sabi ni amihan. Ang boses ay naging formal, pero hindi po namin naiintindihan ang koneksyon ng nanay ko kay Tala. "I just noted the unusual similarity," sagot ng doktor. "Perhaps it's just a coincidence. Anyway, makakauwi na kayo bukas ng umaga. Tawagan niyo lang ako kung may iba pa kayong napansin." Umalis ang doktor, naiwan sina amihan at Liwayway sa opisina na babalot sa isang nakabibinging katahimikan. Hindi sila makatingin sa isa't isa. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip. Para kay Liwayway, ang pangalan ni Doña Elara ay simbolo ng isang bangungot na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Kinabukasan, pagkatapos nilang sunduin si Tala sa ospital, bumalik sila sa hasyenda. Ang buong bahay ay binalot ng kakaibang katahimikan, isang katahimikang nagbabadyang may mangyayaring masama. At tama nga siya. Pagdating nila sa sala, nakita nila si Lola Imelda na nakaupo sa sofa, habang sa harapan nito ay nakatayo si Doña Elara Salcedo, ang ina ni amihan. Ang tindig nito ay matikas, ang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na bato na puno ng paghusga.
Napahigpit ang kapit ni Liwayway sa kamay ni Sinag at Tala. Ang kanyang puso ay nagsisimulang kumabog ng mabilis. Ang bangungot ay bumalik nang makita sila ni Elara. Isang matigas na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Oh, look who decided to grace us with their presence," sabi nito. Ang boses ay matalim at puno ng pangungutya. Ang mag-ina napilit na sumisira sa katahimikan ng pamilyang ito. "Nanay," sabi ni Amihan, ang boses ay may bahid ng pagkadismaya. "Saka na po tayo mag-usap. Galing pa lang kami sa ospital." Sumama ang pakiramdam ni Tala. Lumapit si Elara kay Amihan at hinawakan ang kanyang braso. "Kaya ka pala nakasimangot. Sino ba kasi ang pumayag na mamalagi ang mga ito rito?" Pagkatapos ay binalingan nito si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. "At ikaw naman, Liwayway, hindi ka ba nagsasawa? Pagkatapos mong sirain ang buhay ng anak ko, pilit ka pa ring nagpapakita. Hindi ka ba nahihiya?" "Lara, tumigil ka na!" sigaw ni Lola Imelda. "No, nanay, let me finish," sagot ni Elara. Hindi binibitawan ang matalim na tingin kay Liwayway. "Alam kong nagugutom ka, pero hindi ito ang paraan. Kung gusto mo ng pera, sabihin mo lang. Hindi mo kailangang gamitin ang mga bata." Naramdaman ni Liwayway ang init ng kanyang dugo. Pero para sa mga anak niya, kailangan niyang maging matatag. Hindi siya sasagot. Hindi niya hahayaang maging masaya si Elara na makita siyang nasasaktan. "Sinong nagsabi na ginagamit ko ang mga anak ko para sa pera?" Matapang na sagot ni Liwayway na ikinagulat ni Amihan. "Talaga? Kung ganoon, bakit ka narito? Dahil sa mahal mo pa ang anak ko. Sa tingin mo ba, maniniwala siya sa iyo pagkatapos mong iwanan siya sa araw ng kasal ninyo?" Sa mga oras na iyon, nakita ni Liwayway ang pag-igting ng panga ni Amihan. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito at alam niya na ang bawat salita ni Elara ay bumubuhay muli sa sugat na matagal ng pilit niyang tinatakpan. "Elara, tama na!" sigaw ni Lola Imelda. "Huwag kang magsalita ng ganyan sa harap ng mga bata." "Wala akong pakialam sa mga batang yan, nanay," matigas na sagot ni Elara. "Hindi sila Salcedo at hinding-hindi sila magiging parte ng pamilyang ito." Narinig ni Amihan ang mga salita ng kanyang ina, ngunit sa pagkakataong ito, may iba siyang naramdaman. Ang mga salita ni Elara ay masakit para sa kanya, ngunit mas masakit para kina Sinag at Tala. Niyakap ni Liwayway ang kanyang mga anak. "Mali ka, Doña Elara. Sila ang mga anak ni Amihan, at kung ano man ang mangyari, sila ay Salcedo." Natawa si Elara nang marinig ang sinabi ni Liwayway. "Ang kapal din talaga ng mukha mo, ano? Ang lakas mong magsalita ng ganyan, kahit alam mong ikaw ang may kasalanan ng lahat? Hindi mo alam ang sinasabi mo." "Alam ko ang ginawa mo." Sa sobrang galit, hindi na napigilan ni Liwayway ang kanyang sarili. Napasigaw siya. Ngunit agad niyang pinagsisihan ang kanyang sinabi. Napatigil si Elara. Tiningnan niya si Liwayway ng may seryosong tingin. "Anong sinasabi mo?" Bago pa man makasagot si Liwayway, hinila na siya ni Amihan. "Tama na yon, Liwayway. Dalhin mo na ang mga bata sa kwarto ninyo." Utos ni Amihan. Ang boses ay kalmado, ngunit may pinal na diin. Sumunod si Liwayway. Ang kanyang puso ay nanlalamig. Alam niya na ang kanyang nasabi ay maaaring magdulot ng mas malaking problema. Nang nasa itaas na sina Liwayway, hinarap ni Amihan ang kanyang ina. "Nanay, hayaan niyo na po sila. Pagod na po ako. Saka na po tayo mag-usap." Hindi tayo matatapos dito, Amihan," sabi ni Elara. Ang boses ay tumataas. "Hindi ka pa rin ba natututo? Matapos kaniyang saktan, nagawa pa rin niyang bumalik sa buhay mo. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit lang niya ang mga bata para makabalik sa iyo at para sa pera." "Hindi ko po alam, nanay," sabi ni Amihan. Ang kanyang ekspresyon ay naging mas komplikado.
Hindi ko po alam kung ano ang dapat kong paniwalaan. Nakita ni Elara ang pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang anak. Ngumiti siya ng palihim. Makinig ka, amihan, sabi ni Elara. Ang boses ay lumambot. May inihanda akong hapunan mamaya. Darating ang mga Montenegro, kasama ang kanilang anak na si Clarice. Alam kong makakatulong sila sa ating negosyo. Ito ang simula ng isang bagong kabanata para sa iyo, anak. Isang kabanata kung saan wala na ang liwayway na iyon. Tiningnan ni amihan ang kanyang ina pagkatapos ay umakyat sa kanyang kwarto nang walang imik. Nang gabing iyon, habang abala si Liwayway sa pagpapakain sa mga bata sa kusina, may kumatok sa pintuan ng kusina. Isang matandang katulong. Liwayway, pinapatawag ka po ni Doña Elara. Sa hardin po kayo magkita. Nagtaka si Liwayway. Anong kailangan ni Elara sa kanya? Nag-aalangan man ay sumunod siya. Madilim na ang paligid. Ang mga ilaw sa hardin ay hindi sapat para maipaliwanag ang buong lugar. Nakita niya si Elara na nakatayo sa gitna ng hardin. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya. Anong kailangan niyo, Doña Elara? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay mahina. Lumingon si Elara. Ang muka ay nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay walang awa. Wala akong kailangan sa iyo, Liwayway, pero may kailangan ka mula sa akin. Lumapit si Elara, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Hindi ka ba nagsasawa sa mga laro? Sa tingin mo ba, hahayaan kitang manatili rito? At ang mga anak mo? Ang sabi ko na sa'yo, hindi sila parte ng pamilyang ito. Pero anak po sila ni amihan, git ni Liwayway. Natawa si Elara ng malakas. Anak ni amihan? Sa tingin mo ba, mapapaniwala mo siya? Alam kong may binabalak ka, pero hindi ako papayag. Ang pamilyang Salcedo ay para sa mga Salcedo lang. Huminga ng malalim si Elara. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagbabanta. Huwag mong kalimutan, Liwayway. Kilala kita at alam ko kung ano ang makakapagpatumba sa iyo. Huwag mong kalimutan ang nangyari sa ama mo. Kung hindi ka aalis dito, kung ipagpapatuloy mo ang pagpapanggap na ina ng mga bata ni amihan, sisiguraduhin kong hindi lang ang ama mo ang makakaranas ng parusa. Ang dalawang anak mo, sila ang susunod na magbabayad sa katigasan ng ulo mo. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ang banta ni Elara ay tunay. Mas handa siyang mamatay kaysa makita ang kanyang mga anak na magdusa. Ang gabi ng pagbabalik ni Doña Elara ay tila nagbago sa lahat. Muling bumalik ang malamig na pader sa pagitan ni na amihan at Liwayway. Ngunit ngayon may isang kakaibang pakiramdam. Si amihan, ang galit, ay naroon pa rin, ngunit may kasama ng pagkalito. Ang banta ni Elara sa harap ni Liwayway. Ang biglaang pagsigaw ni Liwayway na, "Alam ko ang ginawa mo!" Lahat ng iyon ay nagpababa sa kanyang mga paningin. Ano ang alam ni Liwayway? At bakit ganito na lang ang galit ng kanyang ina sa babaeng minsan ay naging bahagi ng kanilang pamilya? Ang tanong ng doktor tungkol sa birthmark ni Tala na kagaya raw ng sa kanyang ina ay bumabagabag din sa kanya. Hindi siya pinalaki na maniwala sa pamahiin, ngunit ang pagkakataon ay tila masyadong perpekto para maging nagkataon lamang. Kinabukasan, nanatili si amihan sa opisina sa bahay. Pilit siyang nag-focus sa kanyang trabaho, ngunit ang kanyang isip ay ligaw. Tuwing may maririnig siyang tawanan mula sa hardin o yapak ng maliliit na paa sa pasilyo, nanginginig ang kanyang tenga. Maya-maya, pumasok si Lola Imelda sa kanyang opisina, may dalang isang maliit na kahon. "Apo, pakitulungan naman ako rito. Gusto kong ilipat ang mga lumang papeles sa bodega. Hindi ko na kaya." Sabi ni Lola Imelda, tinutukoy ang kahon na tila ba puno ng mga lumang dokumento. Nag-aatubili man,
Kinuha ni amihan ang kahon. Dapat pala may mga katulong na gumagawa nito, Lola. Ayoko nang masyadong maraming nakakaalam sa mga papeles ko. Sagot ni Lola Imelda, ang isang mata ay kumindat. Naku, napakaraming lihim ang nakatago rito. Hindi dapat makuha ng mga maling tao. Puno ng pagtataka si amihan sa sinabi ng kanyang lola, ngunit hindi na siya umimik. Sumunod na lang siya rito patungo sa bodega. Pagkatapos nilang ilipat ang mga kahon, bumalik si amihan sa opisina para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Ngunit bago pa man niya simulan ang kanyang trabaho, napansin niya ang isang lumang notebook na naiwan sa kanyang lamesa. Kulay dilaw na ito. Ang mga pahina ay luma na. Hindi niya napansin ito kanina. Marahil ay naiwan ito ni Lola Imelda mula sa mga kahon na dinala niya. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang notebook. Ito ay isang uri ng journal o logbook. Nakita niya ang sulat kamay ni Lola Imelda, mga petsa, mga pangalan at mga numero. Tila ito ay isang talaan na ng mga transaksyon. Nagsimulang basahin ni amihan ang mga pahina. Karamihan ay tungkol sa mga gastos sa hasyenda. Ngunit nang makarating siya sa gitna ng libro, may napansin siyang kakaiba, mga lingguhang remittance. Maliit na halaga, ngunit tuloy-tuloy. At ang pangalan ng tatanggap, Manalastas, L. Ang address ay isang liblib na probinsya, malayo sa Maynila. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni amihan. Manalastas, L. Liwayway, Manalastas. Tinitigan niya ang address. Ito ang probinsya kung saan lumaki si Liwayway at kung saan siya nagtago pagkatapos ng kanilang kasal. Ngunit ang mas nagpagulo sa kanya ay ang mga petsa. Ang mga remittance ay nagsimula ilang buwan pagkatapos ng kanilang kasal. At tuloy-tuloy ito sa loob ng 5 taon. Kung si Liwayway ay nagtatago, bakit nagpapadala ng pera si Lola Imelda sa kanya? At bakit niya itinatago ang bagay na ito? Nakarating siya sa huling pahina ng notebook. May nakasulat doon sa malaking letra, tila minarkahan ng lola niya. Kailangan kong protektahan si Liwayway at ang mga apo ko mula kay Elara. Ang lahat ay kasalanan ko. Parang may bumagsak na malaking bato sa ulo ni amihan. Anong kasalanan? Anong proteksyon? Bakit kailangan protektahan si Liwayway mula sa kanyang ina? Ang kanyang mundo ay nagsimulang gumuho. Ang mga taon ng galit, ang mga taon ng pait, lahat ay nagsimulang magtanong. Posible ba? Posible ba na ang lahat ng kanyang paniniwala ay isang malaking kasinungalingan? Ang galit na naramdaman niya sa nakaraang 5 taon ay nagsimulang palitan ng isang napakalaking pagkalito. At kasama ng pagkalito na iyon, isang bahagyang butas ng pagdududa sa kanyang ina. Pumasok sa kanyang isip ang matalim na mga mata ni Liwayway nang sabihin nito na, "Alam ko ang ginawa mo." Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang takot sa mga mata ni Liwayway, ang tahimik nitong pagtitiis, ang dahilan kung bakit niya piniling magtrabaho sa kabila ng alok ng tulong mula sa kanyang lola. Ang lahat ng ito ay bumuo ng isang larawan. Isang larawan na hindi niya nagustuhan. Isang larawan na nagpapahiwatig na may isang malalim na lihim na nakatago. Isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng kanyang nalalaman. Napakasakit ng ulo ni amihan. Napahawak siya sa kanyang sentido. Pilit na iniintindi ang lahat ng impormasyon. Hindi maaari. Hindi maaaring magsinungaling sa kanya ang kanyang ina. Ngunit ang mga ebidensya ay nasa harapan niya. Ang mga salita ni Lola Imelda, ang pagdududa ay nagsimulang kumalat sa kanyang puso. Isang lason na dahan-dahang kumakalat. Ang notebook ni Lola Imelda ay parang isang mabigat na pasanin sa isip ni amihan. Ngunit bago pa man niya lubusang maunawaan ang lahat ng ibig sabihin ng mga nakasulat doon,
muling bumalik ang ingay sa hasyenda. Dumating ang mga Montenegro. Si Clarice, ang kanilang anak, ay isang maganda at eleganteng babae. Kitang-kita ang paghanga nito kay amihan. Pinipilit itong maging kaswal, ngunit ang bawat tingin at bawat ngiti nito ay may ibig sabihin. At si Doña Elara, ang ina ni amihan, ay tuwang-tuwa sa sitwasyon. Isang hapunan ang inihanda ni Elara, napakasarap ng mga pagkain at ang buong silid kainan ay pinalamutian ng napakagara. Ngunit para kay Liwayway, ang lahat ay parang isang bangungot. Nakaupo siya sa isang sulok kasama ang kambal na nakatingin sa kanilang ina na may pagtataka. Pilit siyang ngumingiti sa mga bata, ngunit ang kanyang mga mata ay madalas na napapatingin sa amihan at Clarice na magkatabi sa lamesa. Pinag-uusapan ni na Elara at Mr. Montenegro ang posibleng merger ng kanilang mga kumpanya. At ang mga mata ni Clarice, habang nakatitig kay amihan, ay nagpahiwatig ng isa pang uri ng merger na nais niya. "Amihan, I heard you recently closed a big deal in Singapore," sabi ni Clarice. Ang kanyang boses ay malambing. "You're truly brilliant." "Clarice, you're too kind," sagot ni amihan, pilit na ngumingiti. Nakita ni Liwayway ang pagkasuklam sa mga mata ni amihan, ngunit pinipilit nitong itago. "Hindi naman po sa ganoon. I just admire your dedication," sabi ni Clarice, at saka hinawakan ang braso ni amihan. "I remember when we were kids, you were always so focused on your studies. Hindi na nagbago." Napakasakit ng pag-uusap nila para kay Liwayway. Naramdaman niya ang matinding paninibugho. Ang mga alaala ng kanilang kabataan ay bumalik sa kanyang isip. Ang mga panahon na siya ang tanging babae na pinupuri at hinahawakan ni amihan. Biglang isang matinis na tunog ng basag ang nagpatahimik sa lahat. Tiningnan ni Liwayway kung saan nanggaling ang ingay. Si Sinag, na abala sa pagkain, ay aksidenteng nabitawan ang kanyang baso. Ang tubig at yelo ay kumalat sa mesa at may kaunting baha sa kanyang upuan. Nagulat si Sinag. Tumayo si Liwayway at agad na lumapit sa kanyang anak. "Anak, okay ka lang ba?" tanong niya. Ngunit bago pa man niya matulungan ang bata, narinig niya ang matalim na boses ni Doña Elara. "Ano ba yan, Liwayway? Hindi mo ba kayang disiplinahin ang mga anak mo? Nagsasayang ka na nga ng pagkain, nagkakalat pa. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap kitain ang mga perang ginastos sa hapunan na ito?" Nagulat si Liwayway sa sinabi ni Elara. "Hindi po sinasadya ni Sinag, Doña Elara," sabi niya. "Sinong nagsabi na sinasadya?" Sagot ni Elara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang punto ay hindi sila sanay sa ganitong klase ng setting. Hindi sila nabibilang dito. Naramdaman ni Liwayway ang init sa kanyang pisngi. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa kanya. Nakita niya ang pagkasuklam sa mga mata ni Clarice. At nang sulyapan niya si amihan, nakita niya ang isang blankong ekspresyon. Hindi niya alam kung anong iniisip nito. Liwayway, maybe you should take them to your room," sabi ni Lola Imelda, na tila naawa sa kanya. Tumango si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay lumuluha na. Kinuha niya ang kamay ni Sinag at Tala at nagmadaling umalis sa silid kainan. Nang makarating siya sa hardin, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Nagsimula siyang umiyak ng tahimik. Ang bawat luha ay parang patak ng ulan na naghuhugas ng kanyang sakit. "Liwayway." Narinig niya ang boses ni amihan. Lumingon siya, ninamanon siya. Nakatayo ito sa kanyang likuran. Ang mukha ay seryoso. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya, pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. "Okay ka lang?" tanong ni amihan. "Bakit mo pa tinatanong? Hindi ba halata?" sagot niya puno ng hinanakit. Hindi umimik si amihan. Sa halip, lumapit ito sa kanya.
Inabot nito ang kanyang kamay, tila balak hawakan ang kanyang braso. Ngunit bago pa man nito magawa, umatras siya. "Huwag mo akong hawakan," sabi niya. "Kung gusto mong tulungan ako, huwag kang magpakita dahil ang presensya mo ang nagpapahirap sa akin." Nasaktan si Amihan sa sinabi niya. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa ere. "Liwayway, umalis ka na, Amihan," sabi niya, pinipilit na maging matatag. "Bumalik ka na sa hapunan, doon ka na bibilang, doon ka sa mga taong kauri mo." Walang nagawa si Amihan kundi ang tumalikod. Sumunod siya sa pakiusap niya. Naglakad ito pabalik sa silid kainan. Iniwan siyang mag-isa sa dilim ng hardin. Sinundan niya ito ng tingin. Nakita niya ang pagpasok nito sa silid kainan. At ilang sandali lang, narinig niya ang malakas na tawanan mula sa loob. Naramdaman ni Liwayway ang matinding sakit sa kanyang puso. Ang ingay ng tawanan ay parang libong karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Naalala niya ang banta ni Doña Elara, ang paggamit sa mga bata, ang pagbabanta sa kanyang ama. Sa tingin niya, mas makakabuti kung aalis na lang siya, kung lalayo na lang siya. Ito ang tanging paraan para maprotektahan niya ang kanyang mga anak at para maprotektahan niya ang sarili niya mula sa patuloy na sakit na dulot ng pamilyang Salcedo. Ngunit isang boses mula sa kanyang isip ang pumigil sa kanya, ang boses ni Lola Imelda. "Hindi ka aalis." "Liwayway, hindi ngayon." Ano ang ibig sabihin ni Lola Imelda? Ano ang alam nito? Nasa gitna siya ng pagkalito. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ngunit isang bagay ang sigurado. Kailangan niyang maging malakas para sa kanyang mga anak at para sa isang lihim na pilit niyang itinatago. Ang gabing iyon ay naging isang bangungot para kay Liwayway. Ngunit para kay Amihan, ito ay simula ng isang panibagong pagkalito. Ang mga salita ni Liwayway sa hardin, "Kung gusto mong tulungan ako, huwag kang magpakita," ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang pagdududa mula sa notebook ni Lola Imelda ay lumalaki na. Ngunit bago pa man niya ito lubusang masuri, muling kumilos ang kanyang ina. Kinabukasan, habang nasa opisina si Amihan, tumawag si Doña Elara. "Amihan anak," ang boses nito ay may bahid ng pag-aalala. "May nalaman ako tungkol kay Liwayway." Napakunot ang noo ni Amihan. "Ano po iyon, nanay?" "Nagkita kami kanina ni Mrs. De Los Reyes, ang kanilang lumang abogada. Nagtanong siya kung totoo raw bang may kinalaman si Liwayway sa properties natin." Napakasakit ng pagkakarinig ni Amihan. Ang mga alaala ng remittance sa notebook ni Lola Imelda ay bumalik sa kanyang isip. "Anong ibig sabihin niyo po, nanay?" "Anak, may natanggap akong mga dokumento. May abogado raw na kumokontak sa mga dating kasamahan natin, nagtatanong tungkol sa ating mga ari-arian. At ang abogadong yon, malapit kay Liwayway." Parang may humampas sa dibdib ni Amihan. "Abogado? Ari-arian? Hindi maaari. Imposible po, nanay. Bakit naman po gagawin yun ni Liwayway?" "Anak, hindi ka pa rin ba natututo? Alam kong mahirap paniwalaan. Pero ito ang mga dokumento. Nakita ko na mismo. Ipadala niyo po sa akin, nanay. Ngayon na." Ilang minuto lang ang nakalipas at natanggap ni Amihan ang isang email mula sa kanyang ina. Binuksan niya. Mga litrato ng mga peking dokumento, mga peking pag-uusap at isang peking kontratay sa pagitan ni Liwayway at isang abogado para imbestigahan ang mga ari-arian ng pamilya Salcedo. Ang lahat ng ito ay parang nagbigay ng isang malaking sampal sa mukha ni Amihan. Ang pagdududa na unti-unting nabubuo sa kanyang puso ay biglang naglaho, pinalitan ng galit, ng sakit, ng pagtataksil. Kahit na nakita niya ang mga remittance sa notebook ni Lola Imelda, kahit na nakita niya ang takot sa mga mata ni Liwayway,
Hindi pa rin niya kayang paniwalaan. Ngunit ang mga dokumento na nasa harapan niya ay tila hindi maikakaila. Damn it! Mura ni amihan at sinuntok ang kanyang lamesa. Hindi! Hindi siya magpapaloko muli. Agad siyang bumalik sa hasyenda. Nagmamadali siyang bumaba sa kotse. Nakita niya si Liwayway na nasa sala, nagbabasa ng libro sa tabi ng kambal na abala sa paglalaro. Lumapit si amihan, ang mga mata ay puno ng apoy. Liwayway, tawag niya, ang boses ay matigas at puno ng galit. Nagulat si Liwayway. Tumayo siya, ang kanyang muka ay puno ng pagtataka. Amihan, anong nangyari? Hindi umimik si amihan. Sa halip, inihagis niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa, kung saan nakadisplay ang mga pekeng dokumento. Basahin mo yan, utos niya. Nag-aalangan man ay kinuha ni Liwayway ang cellphone. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang mga nakasulat doon. Ang kanyang pangalan, ang pekeng kontrata, ang pagtatangka na agawin ng ang mga ari-arian ng pamilya Salcedo. Hindi siya makapaniwala. Sino ang gumawa nito? Ano ito, amihan? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Wala ka bang sasabihin? Hindi mo ba ikakaila? O tuluyan ka na talagang wala ng hiya? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, sabi ni Liwayway. Hindi ko kailanman gagawin iyan. Hindi ko kailangan ing pera mo. Hindi ko kailangan ing mga ari-arian niyo ba? Natawa si amihan, isang tawang puno ng pait. Talaga? Kung ganoon, bakit may mga dokumentong nagpapatunay na ginagawa mo? Bakit may mga abogado kang inuupahan? Sabihin mo sa akin, Liwayway, magkano ang gusto mo? Huwag mong gamitin ang mga bata para dito. Hindi ko ginagamit ang mga bata. Sigaw ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At wala akong ginagawang ganyan. Wala akong kinalaman dyan. Ang mga mata mo mismo ang nagpapatunay, Liwayway. Ang pagiging tahimik mo, ang pagiging inosente mo, lahat ng iyan ay pekeng-peke. Hindi ka nagbago. Ikaw pa rin ang babaeng iniwan ako sa araw ng kasal ko. Ang babaeng nagsinungaling at nanamantala. Parang sinaksak ang puso ni Liwayway. Nagsimulang lumabas ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makapagsalita. Ang sakit ay sobra-sobra. Lumapit si amihan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi ko alam kung bakit ako naniwala sa iyo kahit sandali. Hindi ko alam kung bakit ako nagduda kay nanay. Ang totoo, wala ka talagang ginawa kundi sirain ang buhay ko. Magaling ka talaga, Liwayway. Magaling kang umarte. Amihan, umalis ka na, Liwayway. Sabi ni amihan, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Umalis ka na sa pamamahay ko. Hindi ko na kayang makita ang pagmumukha mo. Bitbitin mo ing mga anak mo at umalis kayo. Hindi kayo nabibilang dito. Hindi kayo kailanman nabibilang dito. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ang mga salita ni amihan ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Ang sakit ay hindi niya na kayang tiisin. Niyakap niya sina Sinag at Tala na ngayoy umiiyak na rin, takot sa nakikita nilang pagtatalo ng kanilang mga magulang. Huminga ng malalim si Liwayway. Tumingin siya kay amihan, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Sige, kung iyan ang gusto mo, amihan, aalis kami. Walang pagdadalawang isip. Nalumingon si Liwayway. Kinuha niya ang kamay ng kambal at nagmadaling umakyat sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila may nagtutulak sa kanya na bumagsak. Naiwan si amihan sa sala. Nakatayo roon, ang kanyang puso ay puno ng sakit at galit. Nagtagumpay si Elara. Sa wakas, malaya na siya mula sa babaeng sumira sa kanyang buhay. Ngunit bakit ganito ang pakiramdam niya? Bakit parang may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang unti-unting namamatay? Ang gabi ay bumababa sa hasyenda
de la Esperanza, nagbalot sa lahat ng bagay sa isang madilim na balabal. Sa labas, nagsimulang umulan ng malakas, tila nakikidalamhati ang langit sa bagyong nagaganap sa loob ng bahay. Si Liwayway sa kanyang silid ay abala sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Sina Sinag at Tala ay nakaupo sa gilid ng kama, tahimik na pinapanood ang kanilang ina. Ang maliliit nilang muka ay puno ng lungkot at pagkalito. Hindi nila maintindihan kung bakit sila as, hindi nila maintindihan kung bakit galit ang kanilang papa. Nay, aalis na po ba tayo? Mahinang tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi umimik si Liwayway. Yumuko siya at niyakap ang kanyang mga anak. Oo, anak, aalis na tayo. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan tayo lang, kung saan walang sino man ing makakasakit sa atin. Naramdaman ni Liwayway ang sakit na bumabalot sa kanyang dibdib. Kailangan niyang lumayo. Ito ang tanging paraan para maprotektahan niya ang kanyang mga anak. Ang mga salita ni Amihan ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang galit sa mga mata nito ay hindi niya kailanman malilimutan. Nang matapos niyang iimpake ang kanyang mga gamit, kumuha siya ng isang piraso ng papel at ballpen. Sinulat niya ang isang maikling liham. Amihan, ikinalulungkot ko ang lahat. Ikinalulungkot ko ang sakit na idinulot ko sa iyo. Sana balang araw maintindihan mo ang lahat. Alagaan mo ang sarili mo. At sana maging masaya ka, Liwayway. Hindi na niya binanggit ang mga bata. Ayaw niyang lalo pang guluhin ang isip nito. Alam niyang sa isip ni Amihan, mga anak niya lang ang kambal. Inilapag niya ang liham sa ibabaw ng lamesa. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Kailangan niyang maging matatag. Kinuha niya ang kanyang bag, pati na rin ang mga bag ng mga bata. Naglakad siya patungo sa pinto. Ngunit bago pa man siya makalabas, bumukas ang pinto. Si Lola Imelda. Ang mukha nito ay seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Apo, saan ka pupunta? Tanong nito. Aalis na po ako, Lola. Sabi ni Liwayway, ang boses ay nanginginig. Ito po ang gusto ni Amihan at ito po ang pinakamainam para sa lahat. Lumakad si Lola Imelda palapit sa kanya at dahan-dahang isinara ang pinto. Kinandado nito. Nagulat si Liwayway. Lola, bakit po? Hindi ka aalis, apo? Sabi ni Lola Imelda. Ang kanyang boses ay may kay kalmado, ngunit may pinal na diin. Hindi ngayon. Pero Lola, nagalit na po sa akin si Amihan. Ayaw na po niya akong makita. Hindi na po kami pwedeng manatili dito. Hayaan mo si Amihan, sagot ni Lola Imelda. Hayaan mo siyang magalit, ngunit hindi ako papayag na umalis ka. Hindi ngayon na malapit na ang katotohanan. Napakunot ang noo ni Liwayway. Anong ibig niyong sabihin, Lola? Lumapit si Lola Imelda sa isang lumang aparador. Binuksan nito at kinuha ang isang maliit na kahon. Isang lumang kahon na parang matagal nang nakatago. Matagal ko nang itinatago ang mga ito, sabi ni Lola Imelda. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi ko na dapat itinago. Kung ginawa ko lang, sana ay hindi na nangyari ang lahat ng ito. Binuksan nito ang kahon. Sa loob ay may mga lumang dokumento, mga litrato, at isang maliit na tape recorder. Ito ang mga ebidensya, sabi ni Lola Imelda. Ang mga ebidensya na magpapalaya sa iyo, apo. Ang mga ebidensya na magpapatunay na hindi ikaw ang may kasalanan. At ang mga ebidensya na magbubunyag sa tunay na salarin. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ang tunay na salarin? Lola, ano po ang sinasabi ninyo? Tumingin si Lola Imelda sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagsisisi.
Ang lahat ng ito ay kasalanan ko, Ipo. Kung pinigilan ko lang ang anak ko, kung hindi ko lang siya hinayaang gawin ang gusto niya, kung hindi ko lang hinayaang takutin kanya. Napakasakit ng pagkakarinig ni Liwayway. Anong ginawa ni Doña Elara? Huminga ng malalim si Lola Imelda. Sa araw bago ang kasal ninyo ni Amihan, kinausap ka ni Elara. Hindi ba? Tumango si Liwayway, ang alaala ay muling bumalik. Ang sabi niya sa iyo, pipili ka, alinman ay iwanan mo si Amihan o sasampahan niya ng kaso ang ama mo. Kaso ng pagnanakaw, kaso na magpapakulong sa ama mo ng matagal. Hindi ba? Tumango muli si Liwayway, umiiyak. Ito ang lihim na matagal na niyang pinapasan. Ang hindi mo alam, Apo, patuloy ni Lola Imelda, ang lahat ng ebidensya na ginamit niya laban sa ama mo ay peke. Gawa-gawa lang. Binayaran niya ang accountant namin para maging kasabwat niya at ang lahat ng iyon ay para lang mapaghiwalay kayo ni Amihan. Parang bumagsak ang mundo ni Liwayway. Napaupo siya sa kama, ang kanyang mga kamay ay napasapo sa kanyang bibig. Pero bakit niya po ginawa iyon? Dahil gusto niyang ikasal si Amihan kay Clarice para maisalba ang kompanya natin. Ang pamilyang Montenegro ang tanging pag-asa niya. At ikaw, Apo, isa ka lang balakid sa kanyang plano. Naiyak si Liwayway. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng sakit na dinanas niya, ang lahat ng pait, lahat ng pagkalito, lahat ng iyon ay dahil sa isang kasinungalingan. Kaya ko na itong hawakan, Apo, sabi ni Lola Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Ayoko nang patuloy na makita ang pamilyang ito na sirang-sira. Ayoko nang makita ang apo ko na patuloy na nasasaktan. At higit sa lahat, ayoko nang makita ang mga apo ko na lumalaking walang ama dahil sa isang malaking kasinungalingan. Huminga ng malalim si Lola Imelda. Kinuha nito ang tape recorder at inilapag sa ibabaw ng lamesa. Sige na, Apo, matulog ka na dahil bukas ng umaga. Lumapit si Lola Imelda sa pinto. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa doorknob. Bukas ng umaga, bubukas ang lahat ng lihim at lahat ng kasinungalingan ay mabubunyag. Iniwan ni Lola Imelda si Liwayway. Naiwan itong nakaupo sa kama, hawak ang mga lumang dokumento. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa lahat ng bagong impormasyon. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, galit, at isang munting pag-asa. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumilip sa bintana. Ngunit ang umaga sa Hacienda de la Esperanza ay hindi kailanman naging kasing bigat nito. Sa silid kainan, ang tensyon ay napakakapal, halos mahawakan. Naroon si Amihan, ang muka ay masama. Naroon si Doña Elara, ang kanyang ekspresyon ay matigas at walang bahid ng anumang emosyon. Naroon din si Liwayway, na hawak ang kamay ng kambal, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko. At si Lola Imelda, na nakaupo sa gitna, ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kapangyarihan. Walang sino man ang nagsasalita. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahihinang tunog ng mga kubyertos at ang tibok ng mga puso na tila magkakaiba ang ritmo. Salamat at kumpleto tayo ngayong umaga, panimula ni Lola Imelda. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pinal na diin. May mahalaga tayong pag-uusapan. Kung tungkol po iyan sa pagpapaalis sa kanila nanay, hindi na po kailangan. Alam na po namin ni Amihan ang lahat. Sabi ni Elara, sinubukan nitong kontrolin ang sitwasyon. Hindi, sagot ni Lola Imelda at tumingin ng diretso sa mga mata ni Elara. Hindi sa bagay na iyan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ay ang katotohanan. Nagsimulang kabahan si Elara. Katotohanan? Anong katotohanan ang sinasabi mo, nanay? Ang katotohanan kung bakit nagkagulo ang pamilyang ito, sabi ni Lola Imelda at tumingin kay Liwayway. Pagkatapos ay kay Amihan.
ang katotohanan kung bakit nawasak ang pamilyang ito. Kinuha ni Lola Imelda ang isang folder mula sa kanyang bag. Binuksan nito at inilapag sa mesa. Amihan na po, maaalala mo pa ba ang ama ni Liwayway? Si Mang Jose? Ang ating matagal ng katiwala. Opo, Lola. Sagot ni Amihan, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Anong kinalaman niya rito? Si Mang Jose ay pinagsuspetsyahan ng pagnanakaw ng pondo ng hasyenda. Sabi ni Lola Imelda, at ang kaso na iyon naging dahilan kung bakit kinailangan umalis ni Liwayway. Hindi ba, Elara? Nanginginig si Elara. Anong sinasabi mo, nanay? Hindi ko maintindihan. Naintindihan mo, Elara? Matigas na sabi ni Lola Imelda, dahil ikaw mismo ang nag-utos na gawan ng kaso si Mang Jose. Ikaw mismo ang nagbayad sa accountant natin para pekehin ang mga dokumento. Ikaw mismo ang nagpilit kay Liwayway na iwanan si Amihan para hindi mo matuloy ang planong ipapakasal mo si Amihan kay Clarice para maisalba ang kompanya. Ang mga salita ni Lola Imelda ay parang bomba na sumabog sa silid-kainan. Naggulat si Amihan. Ang mga mata niya ay nanlaki. Tiningnan niya ang kanyang ina na ngayoy namumutla. Hindi totoo yan, Amihan! Sigaw ni Elara. Nagsisinungaling lang ang lola mo. Gusto lang niyang sirain ako. Kung ganoon, bakit meron akong kopya ng sworn statement ng accountant natin kung saan inamin niya aning lahat? Sabi ni Lola Imelda. At inilapag ang isang dokumento sa mesa. At higit sa lahat, Elara, bakit mayroon akong recording ng usapan ninyo ng accountant kung saan ninyo pinag-usapan ang lahat ng detalye ng inyong plano? Nanlamig si Elara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Kinuha ni Lola Imelda ang maliit na tape recorder mula sa folder. Pinihit nito ang play button at umalingaw-ngaw sa buong silid-kainan ang boses ni Elara kasama ang boses ng accountant. Siguraduhin mong walang bahid ding pagdududa ang mga dokumentong iyan. Kailangan nating palabasin na ninakawan tayo ng matandang iyan. Pero Doña Elara, labag po ito sa batas. Walang batas-batas dito. Gawin mo ang inuutos ko kung ayaw mong mawalan ng trabaho. Kapag naiwan ako ng babaeng iyon, ikaw ang susunod na kakalabitin ko. At kapag naiwan niya si Amihan, kailangan mo ring siguraduhin na hindi na sila magkikita pa. Kasi kapag nagtagpo sila, malalaman ang lahat. Hindi ko hahayaang mapigilan ng babaeng iyon ang planong kasalan ni Amihan kay Clarissa. Ang mga Montenegro ang tanging pag-asa natin. Ang bawat salita ay parang suntok na tumama sa dibdib ni Amihan. Ang kanyang ina, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng ipinagtanggol niya. Ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Tiningnan niya ang kanyang ina na ngayoy umiiyak na at pagkatapos ay tumingin siya kay Liwayway na umiiyak din. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at hinanakit. Nanay, bakit po? Nanginginig na tanong ni Amihan. Bakit niyo po nagawa ito? Hindi makasagot si Elara. Nagsimula itong umiyak ng malakas. Ang kanyang mga kamay ay napasapo sa kanyang muka. Hindi ko po akalain, nanay. Patuloy na nagsalita si Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng sakit. Ang lahat ng galit ko kay Liwayway, ang lahat ng sakit na dinanas ko, ang lahat ng iyon ay dahil sa inyo. Nakatayo si Amihan. Lumapit siya kay Elara. Ang lahat ng iniisip ko na kasalanan ni Liwayway ay kasalanan niyo po pala. Biglang tumayo si Elara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Oo, ako ang gumawa. Ano ngayon? Sa tingin mo ba, hahayaan kong masira ang pamilyang ito dahil sa isang hamak na utusan? Hindi! Kailangan nating maisalba ang kompanya natin. Kailangan nating mailigtas ang pangalan ng pamilya Salcedo. Sa pagkasira ng puso ko, nanay? Sa pagkasira ng puso ni Liwayway?
sa pagkasira ng pamilya ko. Sigaw ni amihan, ang kanyang boses ay nagbabreak. Niyakap ni Liwayway ang kambal na umiiyak na rin, takot sa mga nangyayari. Ang lahat ng ito ay hindi dahil sa pagmamahal mo sa akin, nanay. Patuloy na nagsalita si amihan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang lahat ng ito ay dahil sa sarili mong interes at hindi ko po kayang tanggapin iyan. Tinalikuran ni amihan ang kanyang ina. Ang lahat ng galit at sakit na naramdaman niya sa nakaraang 5 taon ay lumabas sa isang iglap. Naglakad siya palapit kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa kanya, puno ng pagsisisi at isang munting pag-asa. Liwayway, mahina niyang tawag. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako sa lahat. Ang hiling na pagpapatawad ni amihan ay parang isang bulong sa gitna ng bagyo. Hindi makapagsalita si Liwayway. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, galit, at isang matinding pagkalito. 5 taon! 5 taon siyang nagdusa sa pananahimik. 5 taon siyang namuhay ng may takot. At ngayon lahat ng iyon ay dahil sa isang kasinungalingan. Patawarin mo ako, Liwayway. Ulit ni amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo, Diyos. Sa lahat ng akusasyon ko, sa lahat ng paninisi ko, ang lahat ay kasalanan ko. Hindi nakasagot si Liwayway. Tanging ang mga hikbini na sinag at tala ang naririnig sa silid kainan. Niyakap niya ang kanyang mga anak at itinago ang kanyang mukha sa kanilang mga balikat. Naiwan si Doña Elara sa kanyang upuan, umiiyak. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Elara, sabi ni Lola Imelda, ang kanyang boses ay may pinal na diin. Hindi ko hahayaang manatili ka rito. Hindi ka na nabibilang dito. Nanay, huwag niyo naman akong gawin ito, pakiusap ni Elara. Ang lahat ng ginawa mo ay hindi mapapatawad, Elara, sabi ni Lola Imelda. Piliin mo kung ano ang gusto mo, ang magpaliwanag sa batas o ang umalis ng tahimik at hindi na kailanman magpakita sa hasyenda na ito. Hindi ko rin hahayaang sirain mo pa ang kinabukasan ng sarili mong anak at mga apo. Walang nagawa si Elara kundi ang manahimik. Ang lahat ng kapangyarihan niya ay nawala. Tumingin siya kay amihan, ngunit tinalikuran siya nito. Walang pagdadalawang isip na kinuha ni amihan ang kanyang ina. Umalis ka na, nanay. Ayoko nang makita ka. Hindi ko po kayang tanggapin ang ginawa niyo. Niyakap ni Elara ang kanyang anak, ngunit itinulak lang siya nito. Sa wakas, umalis si Elara sa silid kainan, umiiyak. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Nang makaalis si Elara, bumalik si amihan kay Liwayway. Nag-aalangan siyang lumapit. Liwayway, mahina niyang tawag. Kung hindi mo pa ako kayang pakinggan ngayon, maiintindihan ko. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon para maipakita ko sa iyo kung gaano ako nagsisisi. Isang pagkakataon para maipakita ko sa iyo na handa akong gawin ang lahat para muling mabuo ang pamilya natin. Tumingin si Liwayway kay amihan. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang pagsisisi. Nakita niya ang sakit. Ngunit ang sugat sa kanyang puso ay masyadong malalim. Amihan, mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang lahat. Hindi mo alam kung gaano kahirap na mamuhay sa kasinungalingan. Hindi mo alam kung gaano kahirap na panatilihin ang lihim na iyon para protektahan ang ama ko. Alam ko, sabi ni amihan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At masakit iyan, mas masakit pa sa sugat na idinulot mo sa akin. Kaya ako na ang magpapakita sa iyo. Handa akong maghintay. Handa akong gawin ang lahat.
Lumuhod si Amihan sa harapan ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa kanya. Hindi siya nahihiya. Hindi siya nag-aalala sa sasabihin ng iba. Ang tanging mahalaga lang sa kanya ay ang babaeng nasa harapan niya. Liwayway, sabi niya, ang kanyang boses ay punong-puno ng damdamin. Hindi ako humihingi ng pabor, hindi ako humihingi ng awa. Hinihingi ko ang kapatawaran mo at humihingi ako ng isa pang pagkakataon, hindi para sa ating dalawa lang, kundi para sa ating pamilya, para kina Sinag at Tala. Hayaan mo akong maging ama sa kanila, Iyela. Hayaan mo akong bumawi sa lahat ng taon na nawala ako sa buhay nila. At hayaan mo akong bumawi sa iyo, Liwayway. Hayaan mo akong mahalin ka ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, ng may buong katotohanan, ng may buong pag-ibig. Hindi nagsalita si Liwayway. Tanging ang mga luha lang ang patuloy na dumadaloy sa kanyang mga mata. Ngunit sa mga luhang iyon mayroon ng kakaibang emosyon. Hindi na ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng paghilom. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Hindi para sampalin si Amihan. Hindi para itulak siya palayo. Kundi para dahan-dahang haplusin ing pisngi nito at punasan ing mga luha sa kanyang mga mata. Isang simpleng kilos. Ngunit para kay Amihan, ito ay parang isang munting ilaw na sumilip sa dilim. Isang senyales na hindi pa huli ang lahat. Ilang buwan ing lumipas mula ng gabing iyon, ang Hacienda de la Esperanza ay unti-unting bumalik sa dati nitong kaayusan. Ngunit ngayon ay may bagong kulay ng pag-asa at pagmamahalan. Ang mga sugat ay hindi pa tuluyang naghihilom, ngunit may proseso na ng pagpapatawad at pag-unawa. Si Amihan ay nagbago na. Hindi na siya ang malamig at mayayabang na CEO na una nating nakilala. Siya na ngayon ang isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak at isang lalaking handang bumawi sa babaeng minahal niya ng lubusan. Araw-araw, sinisikap niyang maging isang mabuting ama para kina Sinag at Tala. Naglalaro siya sa kanila sa hardin, nagbabasa ng bedtime stories at sinasamahan sila sa kanilang mga klase. Ang mga bata na dati tapwad at takot sa kanya ay ngayoy masaya na kapag kasama siya. Para naman kay Liwayway, ang proseso ng pagpapatawad ay hindi madali. Ngunit ang bawat kilos ni Amihan, ang bawat pagsisisi nito, ay unti-unting nagpapahilom sa kanyang puso. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang pagmamahal nito sa kanilang mga anak. At unti-unti, bumalik ang Liwayway na masayahin at puno ng buhay. Isang hapon, habang nagtuturo si Amihan kay Sinag kung paano maglaro ng basketball sa bakuran, si Liwayway at Tala naman ay abala sa pagtatanim ng mga bulaklak sa hardin. Ang bahagi ng hardin na dating puno ng lungkot ay ngayoy puno na ng mga makukulay na bulaklak. Nay, tingnan mo, ang ganda ng bulaklak na ito, sabi ni Tala. Hawak ang isang kulay rosas na rosas. Oo, anak, napakaganda, sagot ni Liwayway at ngumiti sa kanyang anak. Kamukha mo po, Nay, sabi ni Tala at ibinigay ang rosas sa kanya. Napangiti si Liwayway, niyakap niya ang kanyang anak. Pagkatapos, lumapit si Amihan at Sinag sa kanila. Parehong pawisan ngunit masaya. Ayan Liwayway, nakita mo na, may potential ang anak mo sa basketball, sabi ni Amihan at ginulo ang buhok ni Sinag. Sus! Baka ikaw lang ang may potential na maging coach, biro ni Liwayway. Natawa si Amihan. Ang ingay ng kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa buong hasyenda. Nang gabing iyon, habang kumakain sila ng hapunan kasama si Lola Imelda, ang hapagkainan ay puno na ng ingay at tawanan. Hindi na ito ang tahimik na hapagkainan na puno ng tensyon. Ito na ang isang tunay na pamilya. Pagkatapos ng hapunan, naglakad sina Amihan at Liwayway sa hardin. Nasa likod sila ng bahay,
kung saan naroon ang maliit na batis. Huminto si amihan sa tapat niya. Kinabahan si Liwayway. Liwayway, mahina niyang tawag. Bakit amihan? May gusto sana akong ibigay sa iyo. Kinuha ni amihan ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya. Sa loob ay may isang singsing. Hindi ito ang singsing na ibinigay niya sa kanya noon. Ito ay isang bago, mas simple, ngunit mas makabuluhan. Hindi ito para palitan ang nakaraan, Liwayway, sabi ni amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ito ay para sa hinaharap, para sa ating hinaharap. Isang hinaharap kung saan hindi na tayo magsisinungaling sa isa't isa. Isang hinaharap kung saan handa tayong harapin ang anumang pagsubok ng magkasama. Lumuhod si amihan. Liwayway, manalastas. Sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng pagsubok, handa ka bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Hindi lang bilang asawa mo, kundi bilang kasama mo sa buhay. Handa ka bang muling maging aking Liwayway? Napuno ng luha ang mga mata ni Liwayway. Ang kanyang puso ay umaapaw sa pagmamahal. Oo, amihan. Oo, sagot niya at yumakap dito ng mahigpit. Oo, handa ako. Isinuot ni amihan ang singsing sa daliri ni Liwayway. Naghantayan sila, naghalikan, at sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at pait ng nakaraan ay tila naglaho. Kinabukasan ng umaga, habang sumisikat ang araw, nasa tuktok sila ng burol na nakatanaw sa hasyenda. Kasama nila sina Sinag at Tala na masayang naglalaro sa damuhan. Niyakap ni amihan si Liwayway. Ang araw ay sumikat ng dahan-dahan, nagbibigay ng init at liwanag sa buong paligid. Ito ang ating Liwayway, mahal ko, sabi ni amihan at hinalikan ang buhok ni Liwayway. Ang ating bagong simula, ang ating pag-asa. Tumingin si Liwayway kay amihan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang ating Liwayway, ulit niya. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi ng paghihirap, dumating din ang kanilang sariling Liwayway, ang kanilang sariling pag-asa, ang kanilang sariling bagong simula. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!